Dapat bang dagdagan ang Gilas pool o hindi? Well, yan ang ating pag-uusapan in this video mga kapatrol. Unang-una ay kung si Coach Tim Cone lang ang masusunod, ay ayaw talaga niyang i-expand ang Gilas pool. Pero after the Olympic qualifying tournament, ay mukhang nag-soften na ng konti si Coach Tim Cone at baka magdagdag na nga ng players ang Gilas. Pero paano na ang original 12 players? Well, siguro, it is just right na ang 12 players pa rin ang priority. At kung healthy silang lahat, ay sila dapat ang maglalaro hanggang sa Los Angeles Olympics 4 years from now. Mas mainam siguro na magdagdag ng mga practice players o reserves na alam nila na hindi sila ang maglalaro. The only way na makapaglaro sila sa actual tournament ay kung merong hindi available. Ang importante ay makabisado nila ang system ni Coach Tim Cone at kung merong injury ay alam na nila ang sistema at hindi na mangangapa ang team dahil part sila sa preparations and practices. Unlike before na napakaraming players at bawat tournament ay iba-iba ang naglalaro kaya walang continuity ang program dahil coach lang ang permanente pero come and go ang mga players. Mas mainam na mag-stick pa rin ang original 12 players ni Coach Tim Cone bawat tournament at magdagdag na lang ng mga reserve players. 2 to 3 players sapat na siguro to make sure na kapag mayroong injury ay intact pa rin ang team bawat tournament. Bottom line, ang original 12 pa rin ang maglalaro kung sila'y available. Samantala, pagkatapos magpakilala si Kai Sotto sa Europe, ay grabe na ngayon ang kanyang kasikatan sa buong Europe. Lahat ng mga basketball fans ay kilala na siya at kung gaano siya kagaling, and they are all wondering kung bakit hindi pa nakapaglaro si Kai sa NBA. Nakita kasi nila kung papaano dinominate ni Kai ang mga big men ng Latvia, ang isa sa pinakamalakas na team ng Europe. Pero what is more important, ay napatunayan na ni Kai sa kanyang sarili na isa na siyang NBA ready. At dahil dito ay siguradong all-time high ngayon ang kanyang kumpiyansa. I can't just imagine kung gaano nakalakas ng katawan ni Kai in the next 2 years. Kahit next year, it is expected na isa na si Kai sa pinakamalakas na big man sa buong mundo. Maganda rin kasi na nakasabayan niya si Junmar Fajardo na napakalakas na player, kaya meron ng idea si Kai kung anong lakas ang kailangan niya to dominate hindi lang sa FIBA, kundi pati na sa NBA. Skills-wise kasi, ay wala nang kulang si Kai at kung mag-concentrate siya sa kanyang speed at lateral defense, ay talagang hindi kaya. And the best way upang magiging effective si Kai ay ang magpapalaki ng katawan to make sure na kung nasa ilalim siya ng basket, ay wala nang makakapigil sa kanya. Samantala, ilang araw na lang at PBA draft na at ngayon pa lang ay excited na ang mga PBA fans dahil sa dami ng mga unexpected PBA draft applicants na mga marquee players. At ang pinakamalaking pangalan, which is expected to be drafted first overall, ay walang iba kundi si Justin Baltazar. At sa draft combine, ay napakaganda na pinakita ni Baltazar na kung saan pinakita niya na ready na siya sa PBA action. At shout out at Johnny Cans, tama lang talaga na next year si Kai Sotto maglalaro ulit sa Summer League. Kunan niya muna yung contract sa B-League. Total malaki naman sahod doon at $900,000 is not bad for Kai. Next year talaga, fully developed na si Kai. Malaki posibilidad maging star player siya sa NBA. Mas malaki yung sahod kung star player. Asian player, usually makikita yung kalakasan at 23 to 32 years old, tulad kay Yao Ming. At balitang NBA naman, ang dating NBA player, tinawag na abuse of power ang pagkakadraft kay Bronny James ng kanyang ama na si LeBron James. Si Bronny James ay naging ika-55 pick sa NBA draft ng Los Angeles Lakers, ang kupunan ng kanyang ama ilang linggo na ang nakalilipas. Hindi maganda ang sinabi ng mga scouts kay Bronny sa proseso bago ang draft at may isa pa na nagsabing hindi siya isang NBA prospect. Matapos siyang mag-average ng mas mababa sa 5 puntos bawat laro sa kanyang isang season sa USC. Hindi rin nakatulong ang cardiac arrest ni Bronny noong nakaraang summer. Sa isang banda, magiging makasaysayan ang unang pagkakataon na maglalaro sila pareho sa basketball court.
Sina LeBron James at Bronny James ang unang father and son duo na maglalaro sa NBA sa parehong panahon. Kaya napakaraming pag-uusap tungkol sa nepotism at tinawag itong abusado ng kapangyarihan ng pinakamataas na scorer sa NBA sa lahat ng panahon, lalo na't si Bronny ay nakakuha ng guaranteed contract na nagkakahalaga ng halos $8 million sa loob ng 4 na taon. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga late second round picks ay hindi guaranteed, lalo na bago pa ang Summer League. At yan ay ayon kay Stephen Hunter. Karaniwan, ang mga late second round picks ay hindi nakakakuha ng 4 na taong guaranteed contract para sa pwesto sa roster. Hindi ito nakuha sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Sorry. At ito ay isang malupit na pag-abuso ng kapangyarihan mula kay LeBron James at Rich Paul. Ito ay isang sampal sa mukha sa lahat ng mga bata na nagpapahirap para makarating sa liga. Ito ay mga gawain sa Hollywood na hindi maganda na gaya nito ang nagpa-turn off sa kanila tungkol kay LeBron James. Yan ang sabi ni Hunter. Not taking anything away from Bronny, nor am I upset at Bronny. Just know that this is a manipulation of the league and the integrity of what it truly takes to get there. Sabi pa ni Stephen Hunter. Si Bronny ay inimbitahan sa hindi bababa sa 10 free draft workouts, ngunit dumalo lamang siya sa 2 teams kasama ang Los Angeles Lakers at Phoenix Suns. Sinabi ni Paul na ito ay by design. At sinabi ni LeBron James na pananagutan niya ang kanyang anak at bagong kasamahan sa koponan na si Bronny sa basketball court. Si LeBron James ay labis na excited sa posibilidad na maglaro sa basketball court kasama ang kanyang anak na si Bronny bilang kanyang kasamahan sa koponan. Ang Los Angeles Lakers ay pumili kay Bronny James sa ikalawang round ng NBA draft noong nakaraang buwan na nagtatakda ng pagkakataon para sila ang maging unang ama at anak na duo na maglaro sa parehong panahon sa NBA at sa parehong koponan pa. At sinabi ni LeBron James na hindi dapat asahan ng kanyang anak ang anumang espesyal na pagtatrato. At ayon pa ni LeBron James na sila ng kanyang anak ay nakatuon sa paglalaro habang gusto ni LeBron na si Bronny ay magkaroon ng pag-unlad bilang isang player. Para kay LeBron James, meron silang isang layunin sa basketball court at yun ay manalo sa laro at mag-improve araw-araw. Hawakan niya sa mas mataas na pamantayan na gusto niyang maging magaling si Bronny. Gusto ng ama na maging magaling ang kanyang anak sa abot ng kanyang makakaya.